Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Paggastos sa mga infra projects, dapat nang simulan upang umusad ang ekonomiya. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Hinimok ni Senador J.B. Ejercito bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance ang administrasyon na simulan muli ang government spending upang makatulong sa pag-usad ng ekonomiya. Ayon kay Ejercito, pumagal masyado ang ikot ng ekonomiya ng bansa dahil sa pag-iigpit na ginawa kasunod ng mga masalimot na isyu nitong nakaraan. Aminado ang senador na ito ay unintended consequence ng mga anomalya na nangyari partikular ng flood control scandal. Kailangan balansehin ang lahat sa pag-iigpit at ituloy ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya, ngunit kailangan gumastos ang gobyerno sa infrastructure project dahil ito ang makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sabi ni Ejercito, itutuloy niya ang mga reforma na nauna nang ipinatupad sa panahon ni Senate President Sherwin Gatchalian nang siya pa ang chairman ng Senate Committee on Finance noong nakaraang taon. Partikular na tinukoy ng senador ang hindi pagpayag na may mga insertions pagdating sa Bicameral Conference Committee o BICAM sa national budget. Ang inaalala ngayon ni Senator JB ay kung paano ang gagawin nilang schedule dahil sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ay magpapang-abot ito sa budget season. Umaasa ito na mabilis na matapos ang impeachment upang masusi nilang mapusisi ang national budget. Maliban sa infrastructure spending ay kabilang din sa priority ni Ejercito ang pagdadagdag sa pondo para sa kalusugan. Bilang pangunahing mayakda ng Universal Healthcare Law ay nais nitong palawakin ang suporta hindi lang sa mga specialty hospitals kundi gusto niyang tulungan ang mga provincial hospitals dahil dito ang takbuhan ng marami sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong medikal. Naintindihan nito ang laging kakulangan sa pondo, ngunit mahalaga ang serbisyong kalusugan para sa ating mga kababayan. Si Senador J.V. bilang chairman ng Senate Committee on Finance ay sinimulan na ang konsultasyon sa mga opisyal ng Department of Budget and Management o DBM. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dad Paas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, presyo ng produktong petrolyo posibleng bumaba o tumaas ngayong araw. Maaaring makaranas ang mga motorista ng rollback o price hike sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, kasunod ng pagkalma ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa itinakdang permitted range of price adjustments ng Department of Energy ngayong linggo, maaaring magbago ang presyo ng mga produktong petrolyo sa sumusunod na antas. Rollback na hanggang 10 centavos o pagtaas na hanggang 1 peso and 90 centavos kada litro ng gasolina, rollback na hanggang 1 peso and 16 centavos o pagtaas na hanggang 84 centavos kada litro ng diesel, at rollback na hanggang 78 centavos o pagtaas na hanggang 1 peso and 22 centavos kada litro ng kerosene. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, unti-unti nang humuhupa ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, kumpara sa malalaking pagbabago na naitala noong kasagsagan ng tensyon sa gitnang silangan. Umaasa rin ang kalihim na magpapatuloy ang unti-unting pagbaba ng presyo, hanggang sa maabot muli ang antas bago sumiklab ang digmaan sa rehiyon. Nilinaw ng DOE na magkakaiba ang magiging aktwal na price adjustment ng bawat kumpanya ng langis dahil nakabatay ito sa presyo ng kanilang pinagkukunan ng supply, gastos sa transportasyon, insurance, at iba pang operating costs. Ipatutupad kaninang alas 6 ng umaga ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.